balikan po natin ang report ng aming kasamang si Rocky Ignacio. Kaugnay po ito ng pag-iit ni Pangulong Duterte o President-elect Duterte sa pagtutok po niya sa pagpapatupad ng kanyang mga responsibilidad bilang bagong Pangulo ng bansa. Inihayag po ito ni Duterte sa harap ng kanyang mga natatanggap na batiko. Samantala, ibinigay na rin po niya ang mga pangalan ng mga nadagdag po sa miyembro ng kanyang gabinete. Ang report na yan, alamin natin mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio, live via phone patch. Maraming salamat, Kirby. Sa kanyang pagharap sa media, inanunsyo ni President-elect Rodrigo Duterte ang lupang bubuo ng gabinete. Si Martin Andanat ang itinalaga bilang bagong kalihim ng PCOO, kapalit ni Secretary Sunny Coloma. Si Christopher Bongo na kanyang executive assistant sa Presidential Management Staff, Dole Undersecretary Joel Maglunsod at LTO Chief Edgar Galvante. Wala pa rin inanunsyo na posibleng pwesto para kay Vice President-elect Leni Robredo. Nauna na ipinahayag ni Robredo na nais na umano ang pwesto na para labanan ang kahirapan, pero aminado si Duterte na inalok niya ito sa National Democratic Front. Samantala, naging mainit na usapin pa rin ang naging pahayag nito ukol sa media killings. Git nito may tatluan niyang uri ang mga mahayag, ang mga tunay at responsable, ang mouthpiece pero may vested interest, at ang umano'y tumatanggap ng suhol. Dagdag pa nito na magpakatotoan niya ang lahat na may mga ganitong pangyayari. Wala rin anya siyang planong baguhin ang kilos at ugali niya, partikular sa pagharap sa media. Wala naman anyang problema dahil mas gusto nitong mapapanood o maririnig siya sa mga government TV at radio stations. Narito ang pahayag ni President-elect Duterte. Journalism dito sa Pilipinas. Do not ever think that I am here to beautify a journalist. That's not my business. Now, in the matter of killings of journalists, it happens everywhere. Now, there are three kinds of journalists in this country. Those who are the crusaders, telling the truth, bearing it all before the public. And sometimes they hate big business, or those who cannot tolerate the truth being exposed to the public. To yung mga crusaders, and they do not accept money. What is very important to them is their profession and telling the truth to the whole world. Ito yun. Then there's a second class of journalists in this country. Yun yung mga mouthpiece ng vested interest. It could be mining, defending the miners. It could be anything. It could be something which is an agent for whatever, and those engaged in businesses or enterprises which need to be defended, and that's what they call the publicists and the PROs. The third is the low life of journalists. Ito yung nagbabiyahe, accepting money from illegal sources, exposing wetting, and in return keeping shut their mouth and receive money. And these are the guys whose greed is unlimited. So they are paid now, then they ask for more, and if there's nothing coming their way, they talk more, they destroy people and family, and they die. Samantalang handa na ang lahat para sa Thanksgiving party sa Crocodile Park bukas. Dadalo siya sa selebrasyon pero walaan niya siyang gagawing anumang number katulad ng pag-awit o pagsayaw. At yan po ang pag-uulat natin mula dito sa Davao City para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Rocky Ignacio. Maraming salamat sa iyo, Rocky. At kaugnay niya, nagpaabot naman ng pagbati si Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa kanyang successor at tiniyak na handa silang tulungan ito para sa maayos na transition.